Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 4, 2024. So, ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan or i-discuss yung series na tatalakayin natin ngayong araw, is muli muna nating balikan or papyawan yung naging series natin last time para din sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung series namin last time is Essential of the Story Page. So, yung mga inaaral natin ngayon, yung sa Word of God, is nakaayon yan or ay nakatutukoy din sa naging history ng ating mga pinag-aaralan ngayon, especially yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo, yung nagkatawang tao siya, niligtas tayo sa mga kasalanan, namatay para tayo tubusin. So, nandiyan rin kasad yung buhay nila Eva at Adan, yung unang ginawa ng Diyos, kung saan nagsimula ang ating mga kasalanan sa natin na. So, napaka-importanteng aralin natin yan para tayo mag-grow or mag-idea tayo ng mga ginawa nila and punta tayo sa tama and malayo tayo sa mali. So, ayun yung essence ng pag-aaral natin sa story page. So, yung series na nalakay natin yung araw is Intimacy with God. Intimacy, ito yung excuse me. So, ito yung, for example, ikaw, tapos may kaibigan. So, sabihin natin ito yung mga jowa, kasintahan, pamilya. So, pag nakita pa lang kayo, nagkatingin pa lang kayo, parang alam mo, may banda agad. May ugnayan na kayo, meron na kayong naiintindihan yung isa't isa. Makita mo pa lang siya, ano yung tsura niya. Or may maisip ka pa lang, is malalaman mo na may favorite pa ito ni ano, di ba yun yung parang intimacy sa kanila. So, intimacy with God, ito yung parang lahat ng bagay. May kasalanan ka, may nagawa ka mali, may nagawa kang tama, may achievement ka na kuha. Parang kunyari, sa isang laro na ikaw yung nag-best player. Di ba, maisip mo palang nakuha mo to dahil kay God. So yun, may iban ka agad pag may nabuong relasyon agad sa inyong Panginoon, kaya naisip mo agad siya. Napaka-importante yun na siya ang Diyos laging isipin na siya i-glorify natin. So para lumako yung talakayan, tayo dumako sa ating Bible verse. So yung Tagalog version, narinig ito ni Jesus, kaya siya ang sumagot, hindi nangangailangan na magagamot at walang sakit, kundi ay may sakit na parito ang upang tawagin ang mga kasalanan, hindi ang mga matuwid. So, Marcos 2:17. So, yung sinasabi ng Diyos ay ang napaka best doctor in the world. So, sa lahat in the universe. So, kaya nga naman yung kwento nun sa kwento na parang ginawa ka niya lang. Gumaling na agad yung mga pilay, yung bulag, di ba? So, para lumakas yung talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. So, Jesus can only be initiated by those who knows they sinners. So, ang Panginoon is i-initiate sa mga tao na alam nila na nagkasala sila. Kaya nga nung bago siya mamatay, di ba, yung isa doon sa kasama yung tatlong pinakaw sa krus, bago mamatay yun, is umamin ka agad, inamin niya na makasalanan siya, pero pinatakot pa rin siya at pinakita sa langit. Number 2, self-righteousness is the main hindrance intimacy with Christ. So, kailangan alamin natin kung ano yung tama sa mali at mapipili tayo ng Diyos. Number 3, the cry of repentance is more initiate than the praise of the righteous. So, sa ating application, do not be self-righteous. So, do not be self-righteous. Kailangan patunayan natin ito sa Diyos. Gawin lang natin yung tama at makita naman niya ito. Number 2, view ourselves as sinners saved by grace. So, huwag natin malinisin yung sarili natin. Lagi isipin natin na makasalanan tayo, i-aminin natin to at papatawarin tayo ng Diyos. And sa last, never stop approaching God, no matter how grave our sins are. So, kahit tayo makasalanan, kahit marami tayong problema, huwag tayo kalimutan mag-approach sa Panginoon. Huwag natin siyang sisihin kung may nangyari sa atin. Kasalanan natin to. So, ayun lang po para sa araw na ito na may minatutunan tayo sa pakinig at panood. God bless to.